Before I enter the kitchen, I always pray, and I always have to put myself in a happy state, and I always have that cup of MX3. Hi, I'm Martin Del Prado. I'm 59 years old, and I'm a chef. The kitchen is really my happy place, and it gives me a lot of pleasure and joy. When you're cooking, you have to make sure that you are in good health. I always try to eat healthy, a lot of vegetables, and I try to get as much rest as I can. And of course, I exercise. A friend of mine recommended MX3. It helped a lot, the product being antioxidant, and it's all natural. I feel the product helped me boost my immune system. I want to cook for as long as I can, and I think MX3 is going to be part of that journey. So now I can say that I do not worry much anymore. The only time that I worry is if I'm running low on my MX3 stocks. I would compare MX3 to salt and pepper, because no matter what cuisine you're cooking, you will always need salt and pepper. You cannot be without it. MX3, Energy kaibigan mo, Pangga. Energy ang numero uno. Kaya't pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin? Yun, nakakaloka to the highest level. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat. Yes. Ayan, nakakaloka to the highest level. At syempre para pa rin sa ating mga pangga na patuloy na nakatutok sa atin sa mga kayong panig ng Metro and Mega Manila at buong mundo. Hello po sa inyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! In fairness, ang taray na makaano, Diana Ross ang peg mo today. Hindi, Mari. I will survive! Survive! Gano'n. May langaw. Nakakaloka. Okay, pero sa mga pangga natin na patuloy pa rin pong nakatutok sa atin, inayahan namin kayo sa darating na March 1 para sa Bingo Plus Night 2024 yan. Second anniversary ng Bingo Plus yan. Kung saan nga naman, mamimigay sila ng sandamakmak na papremyo para sa mga pangga natin na may Bingo Plus app na. At kaya kung wala ka pa noon, mag-download ka na. Speaking of limpak na pera, Mare, Magkano? mamimigay lang naman sila ng 50 million pesos. O, di ba na nakakaloka para sa Bingonario.night na yan. Hindi Kaya, lang yun, Mare. Ano pa? Mamimigay din sila ng 2 million pesos worth of car. Oy, So, ibig sabihin kung 2 million yun, tig-1 million. Ano ba yung mga car na tagi 1 million ngayon? Ang dami, ang gaganda. In fairness, di ba? Oo. Naglipan. Pero Oo. mali natin, it's a surprise, di ba? Oo. Mapapanood nila yan, Mari. Saan? Sa GTV on March 1. And of course, sa kanilang Bingo Plus Facebook page at Viva Facebook page, di ba? Correct, Mare. Doon yan masusubaybayan. At Mare, itong event na ito, hindi pucho-pucho. Ay, Dahil diba? makakapiling natin ang mga artist na sumusunod. Hindi ba? Tulad na lang nila Maine Mendoza. Yes, si Piolo Pascual. Vice Ganda. Alden Richard. O, diba? Siyempre, andyan din ang SB19 na si Philip. Si SB19 Stel. At siyempre si Robbie Domingo nandyan din bilang host. Yeah, si Arthur Neri kasama din natin dito dyan. night.
that night. Kasi Oo. sabi ko sana tonight. Heaven Perelejo. Si Marco Gallo. Si Jonah. Si Sara Labati. Correct. Hindi ba? Naku, first time natin makikita. Oo, hindi si ba? Sarah, Ang no? G22. Mare nandyan din si Mr. Jean Tolentino. Si Mark Bautista. Si ano ba ton? Ex-Ron? Oh, Biron. Vixon. Vixon. Nakakalo. Biron. Bakla na hindi pa marunong magbasa. Parang hindi nag-grade. Anong 2. biron? Natuyo yung utak. Oh, Tingnan mo diba? yan. Of course, andyan ang alamat at... At ang P-Pop Gen, Mare. Oo, hello. Kaya sama-sama natin Oo. magtutukan niya. Ba't ako nag-hello? Mare, bakit ano nangyayari Oo, sa hello. atin? Hindi ko rin alam. Bakit tayo lutang? May hangover ba din ang pagkapuyat o nakaraan? Pero yun na nga, Mare. Balik tayo dito sa sa event ng Arena Tabayanan Plus. nyo yan ha. Kaya kuha ko naman din sa inyo, mag-download na kayo ng Bingo Plus. Oo, Dahil Bingo sa Plus, halagang sorry. piso ninyo, pwedeng maging 50 million pesos yan on March ang 1. bongga. O, diba? 1 peso lang ang kailangan nyo. Mare, yung 50 million ba isang tao lang mananalo? Oo, no? Ano yung hati-hati? O, hindi ganyan ang Bingo Plus. Oo nga. Ganon sila kabongga. Pang isang Taray. tao ang 50 million pesos. Oo. Namimigay nga sila ng 75 million pesos dahil isang tao lang yun. Hindi ito. Hindi hati-hati. Diba? Hindi ito yung kagaya ng mga natin na kunwari mamimigay ng million pero babayaran pa rin ng 5K. Truth, diba? Parang Kaya nga naman ko ako naman din sa inyo, download the Bingo Plus app and play responsibly. correct. Ay, bawal ang mga minors. Correct, hindi ba? 21 years old pataas lamang yan. Pero eto, mukha yatang, Diyos ko, all ages nakatutok talaga. Mare, lakasan mo nga, hindi ko marinig yung sarili. Nakatutok talaga sila kahapon. Bakit? Dahil nga si Miss Christy Fermin ay talagang sinagot ng isa-isa ang natanggap na, love letter mula sa mga abogado ni Dominic Roque. Nakakalo. So, ibig sabihin, Mare, na-receive Oo. niya yung letter. Correct. Hindi lang niya binasa yung pinost. Oo, Bakit parang ano kapal siya? naman ng foundation doon ni Nanay Christy? Yan kahapon yung Oo, episode. ayan. Diba? Fresh. Ayun, fresh. Fairness. Para silang fresh ni Dominic. Yan na nga, as in talaga nga kahapon ay talaga nga naman inisa-isa na niya at talaga nga naman halos bumula na naman yung bibig niya. Mare, parang hinihingal nga siya Galit kapag na naman siya. At gumagano sinabi si nga niya nanay. talaga na hindi siya magsusorry at hindi ko ibibigay sa inyo yan. Teka, Mare. Kanino ba niya sinasabi ito? Kay Dominic Roque. Ayan, detalyahan mo nga, Mare. Ano ba nangyari? Kasi Anong nga, hindi chika? ba, dahil alam naman natin kahapon ay siniwalat na natin yung tukol sa love letter na ibinigay ng mga abogado ni Dominic Roque. Yung pinost nila. Na nag-uugnay nga dito at sinasabing kasi nga na nanggaling di umano kay Nanay Christy ang mga malisyosang balitang ito na kung saan nga naman kung ano-ano na nga, alam mo yung malisyosang balita ang lumabas. Yung defamatory, ganun-ganon. Correct. At inisa-isa nga ni Nanay Christy kahapon niya nang sinabi nga niya, unang-una, kanya lang naman itong sinabi. Diba? Bilang isang mamamahayag, of course, trabaho niya. Naiintindihan natin yun. Na dahil sila ay public figure. Correct. Dahil trabaho din niya ang tutukan ng bawat celebrity. Oo. Na kung ano ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Pangalawa, diba, na nakakaloka, sinabi din ni Nanay Christy na hindi nga daw niya, ibibigay yung, kumbaga, yung sorry na hinihingi ng kampo ni Dominic Roque at maging ng aktor na ito at kung sino man na mga politikong nagre-react na ngayon dahil kanyang nilinaw na hindi nga niya, wala naman siyang binanggit di umano na may baklang politiko. That's the word. May I quote and quote. Sinabi niya ito kahapon habang siya ay galit na galit na inihahayag ito sa kanyang programa sa TV5. Diba? Tapos kanya din ang kanyang inihayag na parang tipong bakit siyang lalang ang pinupuntirya ngayon? Hindi naman din siya ang unang nagpaputok nito. Maaring may mga kinumpirma siyang mga balita pero wala siyang idinawit Balita ko na nga mga pangalan. Niname drop nga daw niya si Sian Gas. O, diba? Hindi totoo naman. Tapos, name drop din talaga. Totoo naman din. Hindi ba? Kumbaga sa aspeto na ito, agree at sasang-ayon ako kay Nanay Christy. Sa mga aspeto kanyang nilinaw kahapon. Unang-una, totoo naman din. Ang mga vloggers na rin na
walang mukha all Oo. over the internet. Ang naglagay na ng mga mukha, which is totoo. Minsan ginagawa din nila sa atin yan. Kasi bakit nyo ilalagay yung mga Oo. mukha nito tapos kayo mismong naghahayag ng balita, wala kayong mukhang iharap na alam mo yun, na buong tapang na ilantad nyo yung sarili nyo kasi kayo yung nagbabalita eh. Minsan mare audio ng blind item pero mukha ng politiko nilalagay. Correct, diba? Na, Oo. sabi nga ni Nanay Christy, yun ay beyond her control. Oo. Hindi niya yun dahil unang-una, yun nga, ang nagpalala nito, yung mga kumbaga ang mga kumuha ng balita. Pero sa aspeto naman din na tinitignan ng mga netizen, oo, nandoon na siya, na wala siyang binanggit. Ang sinabi lang niya ay tungkol doon sa hiwalayan ng Bea at Dominica. Oo. Wala siyang binanggit na mga pangalan, wala siyang binanggit na, alam mo yon, yung kondo, kahit pa daw alam daw niya ang address. Ni minsan, kumbaga sa lahat daw ng mga nagtanong sa kanya, kanya itong pinagdamot. Diba? Yung mga ganong aspeto. So, yung mga tipong ganitong ano naman, sinasabi ng ilan, oo, naiintindihan namin dahil trabaho mo nga yan. Pero sabi ng ilang mga netizen naman, hindi ba? Na parang tipong, agree din ako doon sa sinabi nga niya na, teka sandali, bakit ako na lang ang pinupuntiryan nyo? Asan yung mga iba din naglabas na mga kasamahan ko din sa larangan ng pamamahayaga? Asan na din yung nagkumpirma ng break-up? Diba? Parang gusto na niyang sabihin na, diba? Na parang tipong ganyan. Na tapos di eto na nga. Parang sinasabi ng mga netizen, Mare, unang-una, nanay, naiintindihan namin yung pinanggagalingan mo. Diba? Na sige, ikaw ay isang trabaho mo lang ginagawa mo. Which is true. That's the fact, diba? Pero, hindi ba, Nay, kaya nagkaroon ng mga sanga-sanga daw na mga spekulasyon o in-insinuate, kumbaga parang insinuation. Dahil nga dun sa balita na medyo nga naman nasasabihin ng mga tao. Sa sinasabi nga ni Nanay na wala namang mali siya sa ginawa o sa sinabi niya. Pero sabi ng mga utawnes, Nay, kasi kung hindi mo sana nalagyan ng parang alam mo yon, pakahulugan, yung pagkakabanggit na may tinitirahan si Dominic Roqueng kondo na may pagmamayari ng isang politiko. Diba? Doon ngayon ang nanggagaling yung mga tao. Nanay, kasi doon nagkaroon ng mali siya nung binanggit mo na ang tinitirahan ni Dominic Roque is, alam mo yun, isang kondo ng pagmamayari ng isang politiko. Tama, mali. Tama yung ubo. Excuse me. So anyway, Mare. Nanuyubiglay na lang muna ko. Pero yun na nga, na sinasabi ng ilan na kasi doon nang galing yun eh. Kaya nagsanga-sanga yung mga malisyosong mga balita na mas pinasama ng ibang mga vloggers na yung clips, totoo naman din. Mare, ang nakakaloka dito, no? At kasi ang dami natin nababasa sa internet na na itong si Nanay Christy daw ay hugas kamay daw ngayon. Actually, yun nga sinasabi ng mga netizen. Na kung matatandaan daw natin, ay ilang buwan daw ito napakatapang na maghayag ng mga hinte. Parang ano daw ang ginagawa yung parang nagpo-provoke ka. Naghahamon. Yan din ang mga... Di ba hinahamon nga niya si Dominic na Dominic, ikaw ang nakakaalam. Ikaw magsalita. Actually, last minute kahapon din, binabanggit niya ito na si Dominic lang na parang sinasabi nga din ni Nanay Christy kahapon na bakit mo pinatagal pa? 'Di ba? Magsasalita ka rin lang naman. Ang sagot naman din ng mga netizen dyan, Nay Christy, doon sa kanyang pahayag. Ay hindi naman din niya kailangan ihayag sa publiko kung ano yung mga personal niyang mga ginagawa na sabi ni Nanay outside Christy, showbiz. si Nanay Christy nga sabi nga niya yung mga tao daw sa showbiz ay parang isda sa loob ng aquarium. Pero hindi naman ibig sabihin nun, tinitignan natin sila, nakatutok tayo sa kanila. Pero walang taong nakatitig sa aquarium ng 24 oras. Diba? Not unless, diba? Ang ganda ng natira mo. Ang ganda ng pinagkuhaan mo noon. Pero babantay mong matulog yung isda. Pero yun na nga, sa pahayag nun ni Nanay Christy, maraming nag-agree, marami din nag-disagree. Marami din na nag-disagree. Actually sa paglalabas ng pahayag nitong si Nanay Christy, maraming nag-agree, marami ding nag-disagree. And may mga points si Nanay Christy na naiintindihan natin. Naiintindihan naman din natin. Bilang nasa media organization din tayo. Nasa media business
lumabas tayo at isa lang din ang ating ginagawa. Hindi Correct. ba? Kaya lang, hindi ba, na nadagdagan pa ito nang lumabas kasi ang interview pa nila Mayor Bullet Halos at kay Jay Ruiz. Kay Boy Congressman Sontang. Boy Sontay. Sontay. Na, diba? Sontang. Sontay. Ano suntang? Hindi sila magsusunta. Gano. So yun na nga. Para alam mo, nung Oo. napanood ko yung interview ni Mayor Bullet Oo. at saka ni dating Governor Oo. Boy Sontang. Suntay! Sontay ba? Ano Ayun. ba? Tawang-tawa Si ako. Suntang. Kasi, makinig ka. Oh. Nakikinig ako. Sige. Ante, makinig ka. Oo. Ano? Tawang-tawa ako kasi alam mo yung para silang magbabarkada. Nag-aasaran pa sila na Oo. Daddy Correct, Bullet. Daddy ang tawagan nila, di ba? Pero yun na nga, kinlaro mismo na kaya tuloy na nabuo ang spekulasyon ngayon na puro sigido ang Oo. grupo, hindi lang ni Dominic Roque, Yes. kung hindi maging ang mga kongresista at Oo. mga government official na nasa kota, nang sabihin kasi mismo ni Mayor Bullet Halusos na, okay lang, naiintindihan namin na trabaho, but still, they have to face a reprimand. Kailangan nilang ma-reprimand. Or may batas tayo, may mga Oo. ginaganyan si Mayor Nagsisik na Bullet. daw sila ng assistance ngayon sa legal na pamamaraan. Ay, hindi naman niya kay Persida Acosta. Ewan natin. Sino ba ang abogado ni Nanay Christie? Si ano, di ba? Attorney Ano? Topacio? Suntay? Oo, Topacio. Oo. Yan. Attorney Ferdy Topacio. Ferdy Topacio, di ba? So, Oo. magkakaalaman yan kung ano nga ba ang kakahinatnan nito. Pero sa message at base dun sa interview ni Mayor Bullet Halusos at ni former congressman nga ba ni Bong Suntay na nandun sila sa direksyon na kung saan gusto nilang bigyan ng leksyon itong mga nagkalat at mga nagbigay ng mga, alam mo yon, malisyosong mga pahayag tungkol sa kanilang mga pagkatao. Actually, Mari, dun sa interview, kasi napanood ko personal napanood ko talaga yung interview. Oo. Wala akong narinig na Alam Fermin. namin napanood. Hindi. Paulit-ulit. wala akong narinig na Wala na naman Fermin. sila. Wala. Kumbaga parang siguro yung mga nagbabalita, wala rin naman silang binanggit Oo. na ididemanda nila si Nanay Christie. Uulitin lang natin, wala silang binanggit. Pero dahil ito ay usapin tungkol dito sa lumutang na ito, syempre may idudugtong na ng mga netizen na okay, ang pinatutungkulan na nila. Kasi kumbaga si Nanay Christie never naman nag-name drop. So Oo. sila din, hindi rin sila nag-name drop. Nagsanga-sanga nga yung pahayag ni Nanay Christie kahapon na hindi ko naman nabanggit na ikaw Mayor Bullet, ganyan. Totoo Kasi naman. kapag nabanggit Hindi, totoo yun. Makakapag-testify tayo. Sa tagal at sa mga araw na kanyang ibinalitan tungkol sa Bea at Dominic breakup, never siyang nag-mention na kahit na sinong politiko. Niminention lang niya yung dalawa, si Senator Raffy Tulfo and Senator Jigo Estrada, kasi sinabi nga niya ayaw kay nanay, kinukulit siya kung sino nga yung politiko. Pero kanya rin talagang pinanindigan na ipinagdamot niya ang impormasyon na ito dahil alam din niya na mapapahamak siya. Pero kasi Mare, Diba? eto nakakaloka. Kasi meron akong kausap kahapon si Mang Doming. Dun sa may Adolfo. Sabi ko, Hindi ba yung tropa ni Mang Mar? Hindi niya tropa. Bago lang si Mang Doming dun. Nagtitinda ng isda. Ay, taray. Tapos sabi ko, Mare, tingnan mo kuya, ano bang bakit itong si Nanay Christie ay binanggit itong si Mayor Bullet? Or bakit itong si Mayor Bullet ay parang tinamaan sa blind item na kung sino yung politiko? Sabi niya, malamang magre-react kasi siya talaga may-ari ng kondo. Correct, diba? Kung saan nakatira si Dominic. Which is nilinaw nga din, diba? Pinauupahan niya yon sa halagang parang 50,000. 50%. Hindi, 50%. Kasi 100,000 yun eh. Sinabi din niya kung magkano yung halaga ng rentahan doon eh. Kaya lang, nung sinabi nga niya dahil kaibigan, 50%. So, ibig sabihin, 50 mil pataas. Diba? Sinabi rin niya na kasi si Dominic na rin nagpa-renovate. Diba? So, yun lang talaga. And which is at least doon, nagkaroon na ng clarification. Pero para sa kanilang pagkatao, yun ang nilinaw nila. Ay, nakakaloka, Mare. Alam mo, ito pa. Naidagdag pa kahapon na dawit na naman ng TVJ. Bakit? Kasi sabi ni Nanay Christie, nung kainitan ng issue kay Dominic Roque at saka kay Bea Alonso, kahit na alam nila kung sino yung may-ari ng kondo, hindi nabanggit si Mayor Bullet. Kasi iisipin daw nitong si Mayor Bullet na kinakalaban sila dahil daw dito sa TVJ. Which is yun daw ang tingin ni Mayor Bullet. Nakakaloka. Na kapag TVJ defender ka, kalaban. Which is parang hindi daw malapit doon sa sa pero issue. parang ang layo
nung ugnayan. Tapos Mare, nag-name drop pa si Parang masabi lang na may connect, di ba? may nagsabi daw kay Nanay Christie Pero may sarili naman na ganun daw, baka kaya ka pinag-iinitan or kasi ginaganyan kumami yun. siya. Oo. Kampi na siya doon sa TVJ. Pero ganun. sabi ni Nanay Christie, may sarili naman akong pag-iisip Oo. para isipin na yun ang dahilan. Pero malinaw daw Oo. kung iisipin mo. Oo. Ang gulo nga. Di ba? Malinaw daw kung iisipin mo na baka ganun nga yung dahilan kung bakit siya ngayon ay pinag-iinitan. Pinag-iinitan. Oo, or nalalagay sa alanganin. Well, Tapos yun isa lang pa, naman, meron pa yung isa na Ano? nag-name drop pa siya kahapon kay Senator Raffy. Oo nga, yun nga, kay- yung mga nagtatanong nga sa kanya, yung tungkol Oo. dito sa politikong involved nga kina Bea at Dominic. Correct. Which is yun na nasabi na nga natin, hindi ba, na kumbaga yun lang naman yung mga tao, pero never din niyang kumbaga sinabi sa mga politikong nagtatanong sa kanya dahil alam nga din niya sa sarili niya na malalagay siya sa alanganin sakaling magbigay siya. Oo. 'Di ba? Na kung sinong pangalan. Pero totoo naman din yan na 'di ba? Na kung saan man hahantong ang demandahan nila kung magpe-pursue man ito, ayun pa rin ang papakatutukan natin sa mga susunod na araw. Pero isa lang kanyang binanggit, 'di ba? Mariing talaga at tahasang sinabi ni Nanay Christie, hindi ako apologize kay Dominic Roque. Sponge ba? Paano? Di ba? Hindi kayo makakakuha sa akin ng apology. Tsaka di ba sabi pa nga niya Mare, Ano? na daw, sumikat lang daw itong si Dominic Roque dahil nga daw dito kay Bea Alonso. Di ba? May mga ganun-ganun pa kasi. May mga clip pa siyang nilabas. May mga ganun-ganun pa kasi ng mga sangay-sangay kasi. Oo. Na ang pinag-uusapan lang din natin dito, di ba? Na eto kasi nagsimula sa ganitong balita Oo. na kung hindi naman sana nabanggit yung tungkol sa politiko, wala tayong pag-uusapan ngayon. At hindi rin makakalkal yung mga pangalan na kung sino mang malalapit natin sa industriya na gay benefactor di umano ni Dominic Roque. Naghuhugas diba? nga ako ng plato kahapon. Oo. Sabi ni Nanay Christie, Oo. naririnig ko. Ano? Sabi niya, magpakatotoo tayo. Oo. Hindi ako magtatago sa ilalim ng carpet. Ay. Sabi ko sa loob ko, Taray. ano ka, Nay? Alikabok. Bakit ka ba? Ako, Mare, feeling ko bakit hindi ka? rin ako magtatago sa ilalim ng carpet. Torrent shala ng bahay di carpet. Oo, ang init ang init sa ilalim ng carpet para magtago. Pwede naman sa closet. Ay, taray. Bakit sa ilalim ng carpet? Ano ka, rugby? Di ba ang pandikit sa carpet ay rugby? Hindi dinidikitan ng carpet. Ano ka ba? Hindi sa mga corporate world or Oh, wow. corporate buildings. Ganun, di ba, may pandikit, may adhesive sila. Hindi ka makakatago doon pag nakadikit na yun. Parang gusto mo para kang dagang dumikit sa ano. Sa ano yun? Mousetrap na Ay, ano. hindi. Hindi ka alikabok. Paano nga ulit? Gan. Yan na naman. Hindi. Ayun, sa kay Nanay Christie naman, alam mo, sa totoo lang, Oo. medyo naiintindihan ko naman siya. Oo. Pero yun nga lang, syempre, ang hirap kasi, Mari. Parang kang kumaring nagbibigay ng advice sa kumare mo. Oo, parang ang hirap kasi, Mari. Alam mo kapag Yung parang gusto mo sabi, ikaw kasi, ganun. halika nga dito, hug kita. Di ba? Kasi andun yung respeto natin na kay Nanay Christie. Oo naman. Pero may respeto din naman tayo sa mga Correct ka. sa mga iba nating mga Diba? kilala, mga At saka kung makikita mo politiko. naman, Mare, sana yung ibang mga naglabas nito, mga nagkumpirma di umano. Di ba hinanap nga ni Nanay Christie? Oh, diba? Yung tama naman yun siya eh. Bakit ako Oo, lang? correct. Which is doon, papanigan ko si nanay. Malay mo naman. Bakit ako lang? Diba? Sa mga susunod na araw. Bakit sa akin yung kinonsentrate? Diba? Nung nilabas na yung impormasyon na yan, nakumpirma na. Oo. Diba? May nagkumpirma ng una. Yun, Alam mo, yun isa lang ang eh, ibig sabihin nito na, Ano? Mare, napakasikat ni Nanay Christie. Diba na? Kasi ikaw yung lumutang, Nay. Iba. Iba ang dating mo, diba? Na Oo. nakakaloka. Pero yun nga lang, Oo. hindi maiiwasan na sa industriya natin ngayon, Oo. may mga maiinis sa'yo kahit ano pa man. Correct, ano. kaya mo na lang yan, huwag ka magpaka-stress, di ba? Oo. Kung talagang legal din, kung legal, di ba? Gaya nga lang sinabi mo, Oo. hindi ka magtatago sa ilalim ng carpet at haharapin mo sila. Yun lang yun. Hindi ka magiging alikabok, Nay. At saka dito rin sana, no? Alam mo,
napanood ko nga yung yung interview ni Dominic Oo. ni Mayor Bullet tsaka Oo. ni dating Governor Boy. Alam mo sabi nga nila sa sa interview nila, Boy, Bong Suntay. Ano ba iba-iba na yung pangalan? Si Mr. Gasoline Station. Yun na lang kasi siya yung may-ari nun eh. Bakit ba iba-iba na yung pangalan? Sorry po. Basta ang cute po ninyo. Alam mo, dito nga na parang masarap sa puso na marinig sa mga kaibigan nila na sabi nila na sana magkaayos na yung dalawa kasi ninong pala yung isa Oo, sa diba? kasal. Diba? Sabi nga sa'yo, magkakaugnay yan eh. Magkakatropa talaga yan. Iisa lang naman, alam mo dito sa mga nagbabakbakan ngayon, Oo. iisa lang naman ang gusto natin eh. Magkaayos yung Oo. Bea at saka Dominic. Correct, diba? Wala nang away-away, walang issue. Yan nga yung sinasabi na mukhang nagkabalikan na nga ang dalawa. Oo. Diba? Yan ang chismis ngayon. Well, yan ang mga alamin natin sa mga susunod Mainit na pa, mga Mare. araw. Lahat may pinaglalaban eh. Tama. Lahat may iniingatang pangalan. Tama. Hindi mo naman pwedeng sabihin si Nanay Christy wala ding iniingatang pangalan Oo dahil naman. Diyos ko naman, sa tagal ni Nanay Christy sa industriya din, Oo. iniingatan niya yung credibility niya lalo na taglalabas siya ng balita sa showbiz. Hindi ba? Oo. Kaya nga naman ulitin lang din natin, tama nga naman siya. Bakit ako lang? Oo. Yun na yun. Oo. Diba? Well, sama-sama pa rin natin pakatutukan yun sa mga susunod Pero na hindi pa araw. nangangahulugan na kami din po gusto din. Ha? Oo. Hindi. Yung sa atin naman, wala naman. Wala issue naman. Sa atin dahil pinikap na talaga na natin at talagang Oo. umalingaw-ngaw na yun all over the internet. Well, Correct. anyways, gaya pa rin ang aking sinabi, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa mga susunod na araw kung matutuloy nga ang demandahan True. na sinasabi di umano ng mga halusos at ni Dominic Roque laban na kay Nanay Christy Fermin. Well, in the Correct. meantime, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyo, Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!